Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng tumistigong state auditor na dahil sa hindi umano maayos na pagkakaliquidate sa confidential funds ng Department of Education noong 2023, posibleng nagamit ito sa personal na bagay. Umalma ang depensa sa paggamit ng prosekusyon sa salitang scam. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ng prosekusyon ang paggamit ng confidential fund ng DepEd noong 2023. Ginamit daw ang pondong ito para sa counterinsurgency o panlaban sa rebelyon at mga terrorist group sa campus. Pero sabi ng testigo na si State Auditor Attorney Roderick Wamil, walang isinumiting dokumento ang DepEd na magpapatunay na nagawa nga ito. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan na tunay nga na may terrorist ng mga eskwelahan? Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinabit. Puna rin ng COA sa isang pinuntahan ng pondo. First quarter CY 2023 cash advance. Payment of allotments under the maintenance and other operating expenses authorized under the page 376 of RA number 11936 of the General Appropriations Act, fiscal year 2023. Anong ibig sabihin ng MOOE? Yung MOOE po kasi kasama yun doon sa kanilang regular funds. Ano ang regular funds at ano ang confidential funds? Yung regular funds po ng agency, yun yung kanilang pondo na ginagamit nila for their operations and yun po. So, yung confidential fund po, ito po yung specific lump sum ng agency which is to be used for their confidential operations. Matapos lumabas ang kanilang audit observation memo tungkol sa umunoy irregularidad, nakipagpulong daw sa kanila ang mga kinatawan ng bise, kasama si Defense Counsel Attorney Michael Powa na nooy nasa DepEd. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Attorney, sorry for that. No, that's fine. Nagpapagising lang tayo. Okay lang po. But you confirm that this is the attorney that you saw in that meeting? Yes po. Okay. Sabi ni Wamil, may hiniling sina Powa sa COA. They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query? Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01. Hindi raw sila pumayag sa kahilingan ni Powa at naglabas ang COA ng audit observation memo pero hindi ito tinanggap ng opisina ng bise at sa halip ay nagsumite ng revised accomplishment report. Kaya tanong ng prosecution, ang kabiguan ba raw na maliquidate ng wasto ang confidential funds ay ebidensya na nalustay ito? Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit.
presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo? Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Ayon kay Attorney Powa, maituturing na mischaracterization ang pagtawag ni Attorney Lorna Capuna na scam ang confidential funds ng bise. I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AON pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization. Nanindigan naman si Kapunan sa kanyang sinabi. Paulit-ulit-ulit yan. At hindi mo ginamit ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Ang ini-scam, taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612. Kanya miskin na tinanggal sa record. Gusto ko lang sabihin yun kasi, syempre, para maintindihan natin. Pag piniscam kayo, di ba, masakit ang loob. Sa cross-examination ng depensa, ipinunto ni Attorney Powa na sensitibo ang confidential activities at ang pagsusumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaring maglagay sa pagganib sa operasyon. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what the specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Pero pag kontra ng prosecution, luma na ang dokumentong yan. May mga panuntunan daw na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Naungkat din ang sinabi kahapon na ginastos ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni Powa, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ang pondo. Meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ipinakita rin sa paglilitis ang mga dokumentong pirmado ng bise nung siya pa ang Education Secretary bilang siyang accountable officer. Pero sa cross-examination, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa audit observation memo na nalustay na pera. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for Sustained. ruling, Your Honor. Kahapon, sinabi ni Wamil sa korte na nag-issue ang COA ng Notice of Suspension sa tanggapan ng bise. Expressly says there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama? Based on this provision po, yes ma'am. And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness, correct? Yes ma'am.
Pero giit ng depensa, sumagot ang mga tanggapan ni Duterte pero baka hindi na inabutan ni Wamil dahil nailipat na siya sa ibang opisina. You would confirm na sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot, or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ng OVP dun sa notice of suspension. Yes po, hindi ko naman naabutan. So probably for another witness. Hindi pa rin daw pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangang dokumentong OVP at DepEd. At wala pa umanong napapakitang maling paggamit ng pondo roon. Bukas inaasahang magtatanong ang Senator Judges kay Wamil. Inaasahan ding isasalang bukas ang isa pang bagong testigo. Kailangan ba ma-prove na yung buong 125 million ay questionable, or yung 27 or just one portion is enough already to prove that there was culpable violation of the law or betrayal of public trust? You know what, actually, yeah, from the point of view of the citizen, 1 peso is already too much, no? But we understand na malalaking amounts ang involved dito. And that's the reason why sampling lang siya. Kasi ang pinapakita mo naman dito ay may pattern or merong propensity na gamitin sa hindi nararapat o sa naaayon yung pera. So, in other words, kung napakita ng prosecution na posible ito for these amounts and for these transactions, it is highly likely na ito din yung nangyari sa iba. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.